Kung hindi naman na talaga ang isang agricultural tenant na isang land reform beneficiaries ng Department of Agrarian Reform, ay hindi po ito magkakaroon po ng tinatawag nating karapatan na magkaroon po ng parte o doon sa lupa no, ng kanyang sinasaka. Okay? Kung magbibigay man po, kung magkaroon po ng lupa po, no, ang tenant ay depende na po yan, voluntary na po yan no, sa panig ng may-ari. Okay? Ngayon, meron din karapatan ang tenant na kahit na sinong nagmamay-ari na, bagong may-ari, ay meron siyang security of tenure. Hindi siya maaring palisin no, nang walang legal na kadahilanan. Kahit na sino yung bagong may-ari na papalit sa may-ari. Meron din karapatan ang agricultural tenant na kung sakaling isurrender niya ang ang lupang sinasaka, ay entitled siya na mabayaran ang tinatawag nating disturbance compensation, no? At ito po ay equivalent to 5 years na sa halaga ng kanyang lupa, no, na upa na binabayad niya doon sa may-ari ng lupa. So, bukod pa doon, kung ibenta ito ng may-ari, ang agricultural tenant mayroon pong tinatawag nating right of preemption na kung saan dapat sa kanya muna ibenta yung lupa bago ito i-allok sa iba, no? Kung sakali mang ibenta ito sa iba ng may-ari na walang pahintulot o hindi bigay ng notice sa tenant, ay maaari pong tubusin ito ng tenant no, doon sa nakabili. So yan lang po ang iba sa mga karapatan ng tenant. For more information po ay makipag-ugnayan kayo sa pinakamalapit na office ng Department of Agrarian Reform. Maraming salamat. Lamang na ang may alam sa batas.